Kailangan nang maghanda tayong mga motorista. Posible kasing higit 15 pesos kada litro ang magiging dagdag sa presyo ng diesel. Posibleng tumaas ang gasolina ng 6 pesos and 47 centavos kada litro, diesel ng 11 pesos at 88 centavos kada litro, at 13 pesos at 66 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Hello guys, we're here with Alexander Miguel C. Tama ba? Tama. Siya yung reader natin na gumawa ng app called Metro Fuel Tracker na kung saan ka makakita ng murang gasolina at diesel, right? Yes, Kasi that's right. we're in the midst of a global oil crisis. Sobrang mahal ng langis natin ngayon. Ginawa ni Mig is nag-develop siya ng app to help us do that. Can you tell us how you came out with the project? Yes, sir. So over the weekend, sir, yun nga po, nakita ko sa news na mayroong conflict with Iran and the US. And I think the biggest effect of it on the Philippines is really the price hikes. As in, sobrang laki po nung increase with the gasoline and the diesel. So naisip ko po, there is really no transparent way for you to find out yung mga kung saan po ba mura station na pwede po makapag-fill up. Naisip ko po gumawa ng isang crowdsourced and easy to access na application po, na web app, para po makita nyo po yung mga presyo ng gasolinahan ng mabilis nang hindi po kailangan kayo pumunta doon. What do you really do in real life? Ano yung ginagawa mo? So I'm a tech lead po right now for international companies, so a senior software engineer. And nasa industry po ako for 7 years now. So ginawa mo lang talaga tong app na to para makatulong sa mga Filipino motorists. Sabi mo nga, para siyang Waze, pero binibigay niya sa'yo, instead of direction, yung location ng mga gasoline station, tsaka yung mga prices niya. Tama ba? Yes sir, tama po, kasi it's really for the community, for the Filipino drivers. Kasi kahit ako po, like myself, I drive every day. Tapos, What do you drive? Chevrolet Trailblazer, so diesel po. Okay. So malakas sa diesel. Oh, nagkakaubusan na ng diesel ngayon Opo, yes sir. Pag ako nagtitingin ng Facebook or even Google, nakakalito po talaga yung ano po ba yung price today sa mismong station unless magpunta ka po doon to see. Sana makahelp with the community, with the Filipino drivers po. Para kahit paano po makatipid sila kahit piso, 2 piso. Malaking bagay yan, ha? Malaking bagay. Opo, hindi po masasayang yung oras nila. Kanina I asked you, di ba, kung may nakita ka ng parang same model sa Pilipinas, sabi mo wala pa yata. Opo, yes. Dahil nakita mo yung positive na reception, tututukan mo na talaga itong project na to. Yes, sir. Pero I still have my full-time job. Pero I really spend time to continuously improve po yung application, i-maintain, saka papalakihin pa po, i-expand pa po Nung eventually. pinapublicize natin to the other day, di ba? Ilan na yung gas station mo nandun na sa app nung time na yun? Anong time na yun, sir? Mga 1,500 1,000 pa lang. Right now, as we speak, Thursday ngayon, March 12? Opo. March 12. Ilan na yung andun sa app? 3,750. 3,000. So meaning marami ng taong tumutulong ngayon sa'yo to add more fuel stations. Ay, yung station po, ako lang po yung nakakapag-add nun, hindi po yung users. Pero okay, yung okay. increase po is because nag-expand po tayo to Greater Manila. So, Cavite, okay. Laguna, Bulacan, and Rizal po ang na-add. Paano mo nakukuha yung price nila? Where do you get the figures? Apo, so ngayon po, nag-base po ako dun sa DOE na nirelease po nila a few days ago. So, yun po ang nilagay kong baseline for the big 5 stations. So, meron po yung Caltex, Shell, Petron, Sea Oil, and Total po. And then the rest, parang blank muna siya. No Tapos- data, sir. Okay. Tapos mga ibang users na lang tutulong sa'yo to fill up yung mga figures na yan. Opo, yes sir. Kaya po siya crowdsourcing talaga. So, yung mga commuters po natin, kung makikita po nila na iba po yung presyo sa talagang nakalagay doon, syempre po, hindi natin makokontrol kung ano yung price ng station na yun mismo, pwede po na lang i-update para po maging up-to-date. To be clear, itong Metro Fuel Tracker is web-based, right? Web-based. So right now, parang passion project mo lang talaga to, di ba? Tama, sir. Wala siyang iOS version, wala siyang Android. Talagang web-based lang talaga. Yes, sir. Actually, sir, pagka in-access nyo po yung website for some devices, pwede nyo po siya malagay sa home screen nyo. Okay. Na parang app siya. Pero ang tunay is pag click mo yon, parang mabubuksan lang yung website. Okay. Apo. Curious ako,
Yung paggawa mo ng mga ganyang app, does it entail a lot of cost? Right now, sir, there is really operational cost which I shoulder as an individual developer. So I just try to maintain it kasi very useful po siya for everyone. Once we further expand pa po with more users, the operational cost will also increase. Natuwa ako kanina nung nagkwentuhan tayo before we started the conversation. Gusto ko maintindihan why you're doing this. Kasi may mga app developer na kaya sila gumagawa ng mga app para kumita, di ba? Yes. At the end of the day, yun naman purpose ng mga app na yan, di ba? Pero kanina nagkwentuhan tayo, sinasabi mo nga talagang ginagawa mo to for everybody. Yes. You use pa nga the term bayanihan. So basically talagang gusto mo mag-start lang siya talaga na walang perang involved. Although, syempre, pwede kang magkaroon ng collaborators or partners. Of course, you'd appreciate any help na pwede mo makuha. But moving forward, let's say, naging sobrang malaki na siya, buong Pilipinas na, halimbawa, anong future plans mo doon sa app? Ayun sir, so I think right now, small steps lang po. So day by day, I really try to improve it po. Pero yun, eventually, the goal is to expand it sana nationwide. And eventually, the operational cost will increase. So we're very much open to partnerships, pero I will really try, and my priority is to keep the essence of the app po, na it should be for the community, keep it free and accessible. Magawin mo ng media partner ang Visor. Opo, salamat sir. Anyway, Migs, eto magandang question to. Maraming bata ang interesado na matuto na gumawa ng isang functional na app that everybody loves, that everybody uses. Anong mabibigay mong advice sa kanila? How to develop such an app? Opo, so I think sir, ang pinaka-important po is the app really solves a problem. Ang advocacy ko nga po is sana ang ating web developers and software engineers in the Philippines, which are very talented po. Kasi nakita ko po talaga na tayo ay talented. Kaya natin makisabay internationally. So gamitin po natin ang skills po natin para po masolve natin ang problems within the community. And if you have the right purpose, you have the right essence and the goal, you will succeed po. So yan din po ang hope ko para po dito sa tracker po na ito. Pwede ba ako mag-request ng isang app sa'yo, Migs? Yes, Pwede kong gumawa ng app na, how do I put it? Parang pwedeng makahuli ng mga scammer. Maraming scammer sa Pilipinas. We always receive text messages, mga email, mga phishing, whatever. Pwede ka mag-develop ng something to help curb the scamming activity. Opo sir, pwede po. Pero it really needs research, study kung ano po yung paano siya isosolve. But I would really say na with software, with applications, we can make a solution for most of our problems. Dapat pala, ikaw ang hinahire ng Dapat hinahire ka ng NBI, di ba? Pahabol ko lang po, so I really believe in Filipino talent. So magaling po ang mga Filipino. Sobrang excited ako sa ginawa mong to because makita mo sa social media namin, very overwhelmingly positive feedback ng mga readers. Sold sila dun sa idea mo. Ang dami nagko-comment sa'yo na sabi nila, you're the type of person na dapat pinipraise, parang ganun. We live in a generation na everybody's thirsty for praises, whatever, commendation, ganyan. Yes, sir. Pero yung mga ganyang project, I think is sobrang worthy of everyone's commendation. Thank you, sir. You have a potentially successful app in your hands right now. Let's say may lumapit sa'yo ngayon, sabihin sa'yo na, I want to purchase that app. How much would you sell it for? I don't have an answer right now, sir. Okay. Kasi I haven't thought about that, sir. Tama. Yung nga sabi ko sa'yo kanina, natuwa ako sa'yo dahil based sa pagkakwentuhan natin kanina. Kasi sabi ko kanina, tinatry kong basahin yung motive mo di ba? Yes, Paano mo moving forward, di ba? Sabi mo nga talaga, hindi ka talaga interesado sa, well, if it comes, di ba? Why not? Pero right now, you want to help your fellow motorists in the Philippines to solve the problem of looking for cheap fuel. Definitely, sir. Pero yun nga po, syempre, if we further expand, we will need partners. Pero gusto ko po talaga i-protect po yung essence and yung goal ng application and keep it accessible. So, and free for everyone. Do you have any last message for fans or followers ng app mo? So, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta and sa lahat po ng nag-iwan ng magagandang comments. So, sobrang na-appreciate ko po. Pero ang masasabi ko lang po, yung app ginawa po para sa community talaga. So, sana po ay gamitin nyo and mag-contribute po kayo dahil ang essence po niya talaga ay bayanihan para po ma-update natin yung prices talaga and makita ng mga driver sa kalsada kung ano talaga yung live prices today and matulungan po natin ang isa't isa makasurvive and makatipid sa crisis po na ito. Thank you. Thank you, Mix. Thank you, sir. Apo.